Sunod-sunod niyang inatake ang halimaw gamit ang striking drills at animoy damadami ang sumusuntok niyang kamao dahil sa bilis ng kanyang paggalaw. Malakas na daing na lang ang nagawa ng Drill Beast na ayon kay Lepenhart ay pinakamagandang punching bag na nakita niya. Tula lang nanunood naman ang mga knight sa di kapanipaniwalang laban na nagaganap sa pagitan ng Drill Beast at ng ating bida. Bagaman nasisiyahan si Lepenhart sa pag-ayensayo, alam niyang hindi dapat ito magtagal kaya't sandali niyang naisip na gamitin na ang pangmalakasang Calamity Horn. Isang muling pagtalsak ang naganap sa Drill Beast ng malakas na bigwasan ni Lepenhart, ngunit ang bagay na pumipigil sa kanya na gawin ang pangmalakasang atake, ay maaaring mapaguho nito ang buong lugar at matabyunan silang lahat ng buhay. Habang patuloy ang walang tigil na pag-ilag at pag-atake ng ating bida, rinig niyang sigaw ng wizard na si Todd, na gumamit siya ng espada at gagamitin niya ang kanyang spell upang lalong mapalakas ang aura ni Lepenhart para mabilis na mapatay ang halimaw. Malakas na sigaw ng pag-amin naman ng ating bida na hindi niya alam kung paano isasalin ang kanyang aura upang magpagana ng isang weapon, na ikinagulat na lang ni Todd kasunod ang pasigading pagtatanong. Paliwanag ni Lepenhart na ang kaya lang niyang gawin ay hayaang damaloy ang aura sa kanyang katawan, ngunit hindi ang gumamit ng aura sa isang weapon upang magamit sa pakikipaglaban. Mula sa di kalayuan pasiga naman tinawag din ni Silan ang ating bida, at habang patuloy ang pakikipagbuno sa di maghaywat na halimaw, inis niyang tanong kung anong gusto ni Silan. Pagsisiguradong tanong naman ng priest kung talaga bang matibay ang katawan ni Lepenhart, nakangiwit namang sagot ng ating bida na walang duda na ganoon na base sa nakikita nito. Nagsimulang magliwanag si Silan kasunod ang pagpapalam kay Lepenhart na mag-uusal siya ng spell upang magbigay ng Philanensis Blessing. Napasigaw na lang si Lepenhart nang maramdaman ang animoy kuryenteng damaloy sa buo niyang katawan, at kasunod ng pagniwit agaran niyang dinaklot sa dalawang kamay ang Drill Beast sa buong lakas na inihagis. Napaatungal na lang ang halimaw habang nakalutang sa ere dahil sa lakas ni Lepenhart ay hindi man lang nagawa nitong manlaban. Nakangiwit na nilingan ni Lepenhart si Silan dahil napagtanto niyang isang holy striking weapon ang spell na pinaganya nito, habang si Silan ay patuloy pa ring pinapagana sa katawan ni Lepenhart ang isang spell na ginagamit lang sa metal weapons. Malakas pa niyang sigaw sa ating bida na bilasan nitong tapusin na agad ang halimaw, dahil dito nasabi na lang ni Lepenhart na hindi halata sa magandang mukha nito ang pagiging agresibo. Habang nakangangang puno ng pananabik si Silan at ang iba pang mga knight, patabong sinugod naman ni Lepenhart ang Drill Beast, tanan ang layuning tapusin na ang mahigpit na laban. Sa pamamagitan ng blessing mula kay Silan, pinakawalan ni Lepenhart ang buong lakas na holy kick, kaya't napasinggan na lang ng dugo ang dambuhalang Drill Beast. Kasunod nito ang maling pagwelo ni Lepenhart upang muling umatake sa pamamagitan ng holy kick at buong puwersang tinuhad ang kalaban. Halos lumuwa na ang mata ni Lepenhart sa tindi ng kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan at upang mapakawalan ito, iniikot niya ang braso sa ere bilang paghahanda sa isang malakas na holy punch. Kasabay ng pag-itinggal ng papasugod na Drill Beast ang pagsalpuko ng kanilang atake na lumikha ng pagsabog. Nang unti-unting maglaho ang usok, makikitang nakasuntok pa sa ere ang ating bida habang nasa itaas niya ang naglalaglagang piraso ng katawang ng Drill Beast. Muli namang nagliwanag ang mga mata ni Silan dahil sa pagkamangha sa ating bida, at kasabay ng pagkatalo ng halimaw ay ang pagkasira din ng defense system ng ruins. Nang masiguradong tapos na ang laban, malakas na sigaw ni Lepenhart na tanggalin na ni Silan ang spell na ginawa nito sa kanyang katawan na patuloy ang paninigas. Mula naman sa likuran nagsalita si Stefan habang akay ito ni Sir Edward. Sarkastikong tanong ni Stefan na kaya ba itinaga ni Lepenhart sa kanila ang totoo niyang lakas ay upang pagmukin silang mga tanga. Sa gitna ng panghihina, pag-amin pa ni Stefan na talagang malakas si Lepenhart, ngunit saad niyang hindi niya ito mapapatawad sa ginawang pag-apak sa karangalan ng isang knight. Dagdag na tanong pa ni Stefan kung nasiyahan ba ang ating bida na pagtawanan sila sa gitna ng kanilang paghihirap. Sagot naman ni Lepenhart na hindi niya kailanman pinagtawanan si Stefan. Nasa isip pa ng ating bida na ang pagtawa ay pagpapakita ng interes sa isang tao, at ayon sa kanya hindi man lang siya magsasayang ng oras upang tapunan ng tingin ang lalaki. Matikas na naglakad siya palayo, ngunit ang ayaw malamangang si Stefan ay nagpakita ng galit, kasunod ang paghugot ng espada at patakbong sinugod ang nakatalikod nating bida. Akmang paggiya ni Stefan ng espada ay siya naman pagyuko ni Lepenhart upang pulutin ang Demon Sword Ultian,
kaya't dumapilas ang lalaki dahil sa sarili niyang kagagawan. Gulat ba napahabol na lang ng tingin ang ating bida nang mahulog si Stefan sa hagdan, at kitang-kita niya kung ilang beses pa itong nag-bounce bago tuluyang lumapag sa sahig. Napangiwit na lang si Stefan kasunod ang pagdaing, inis pa niyang tanong kung sinadya bang iwasan ni Lepenhart ang kanyang espada. May pangungumbensing saad naman ng ating bida na hindi niya pinagtatawanan si Stefan, at habang nakaharap ang lahat ng naruroon iniabot niya rito ang Demon Sword Altheon bilang patunay na totoo ang kanyang sinasabi. Humahangang saad naman ni Sir Edward na ang hindi pagpapakita ng pagkagahaman kahit na sa napakahalagang bagay, ang talagang makapagsasabing isang tunay na kampiyon si Lepenhart, habang napapamura na lang na tinanggap ni Stefan ang espada. Nasa isip naman ng ating bida na bakit siya magiging gaaman sa isang bagay na walang binatbat kumpara sa mga weapon na meron siya noon, habang inaalala niya ang kanyang magigiting na Four Warrior King. Sinahon ni Lepenhart na kailangan na nilang bumalik sa bayan gayong tapos na ang pakay na ipinunta nila sa lugar, agad namang sumang-ayon sa kanya ang mga knight kabilang na si Sir Edward. Pagkadating nila sa Cattle Village agad nagsimulang manggamot ang priest na si Silan at namigay pa ng gold coin sa mga villagers. Habang pinapanood ito nasabi na lang ni Lepenhart na alam ni Silan kung paano kunin ang loob ng mga tao hindi lang para sa maganda niyang reputasyon pati na rin sa Philinan's order. Habang naglalakbay namang pabalik si Stefan kasama ang mga knight utos niya kay Sir Edward na muli nitong hanapin ang ating bida na kilala nila sa pangalang Lepan. Natutuwang saad naman ni Sir Edward na alam niyang nakuha ng abilidad ng binata ang atensyon ng kanyang Lord Stefan. Seryusong matalim na tumingin naman ang mapusok na leader sa kawalan habang nasa isip na hindi siya papayag na mas mahusay pa ang binatang tinutukoy kesa sa kanya. Sa kabilang banda masayang naglalakad naman si Lepenhart sa parang at buong pananabik na mapunta at makita ang minamahal niyang si Ceres. Takang tanong naman niya kung bakit patuloy siyang sinusundan ng priest na si Silan. Sagot naman nito kung narinig na ba ni Lepenhart ang tungkol sa mga manlalakbay na priest na nagpapagaling. Saad naman ni Lepenhart na ito ay ang mga pilgrims at karamihan sa mga ito ay namamatay sa gitna ng kailang paglalakbay. Walang pasubaling sinabi naman ni Silan na nagbago ang kanyang isip at hindi na muna babalik sa order at pipiliin niyang maging pilgrim. Animoy naglalambing pang saad nito na nais niyang maglakbay kasama ang pinakamalakas na taong nakilala niya. Na halatang ikinaasiwang muli ng ating bida dahil alam niyang interesado lang ito sa kanyang physical aspect gaya ni Master Gerard at Todd. Masayang kumakanta pa si Silan habang tumatalon-talong nakasunod kay Lepenhart, ngunit nasa isip naman ating bida na isang sumpa ang mapaligiran ng ganoon klaseng mga tao. Plano ng paalisan ni Lepenhart si Silan ngunit nang maalala na isa itong priest na anyay isang mahusay na first aid kit, naisip niyang maaari nitong agad na magamot sakaling nanghihinama o may karamdaman ang minamahal na si Ceres, kaya't sa huli ay pumayag siyang sumama ito sa kanyang paglalakbay. Habang nasa daan walang tigil ang pagtatanong ni Silan kay Lepenhart tungkol sa kung anong pagsasanay ang ginawa nito sa katawan upang maging ganoon katibay at kalakas, bagaman sinasagot ang ibang katanungan sa huli ay ipinahayag na ni Lepenhart ang kawalan niya ng interesadong sagutin ang mga tanong nito. Sa kabilang banda sa isang malaking bahay na kung titingnan ay para ng palasyo, rinig mula sa hallway ang malakas na sigaw ng isang nagrereklamong lalaki habang pinapagalitan ang kanyang tauhan. Agad namang yumuko ang alagad kasunod ang paghingi ng tawad ngunit ani ay ginawa na niya ang makakaya upang maturuan ang kinakagalitang nilalang. Malakas na muling sigaw ni Verret na tagapagmana ng Caron Merchant na dapat ang isang elf ay maging loyal sa kanyang master, at nararapat nitong ibigay ang lahat kabilang na ang kanyang puso at sariling katawan. Asak na tanong pa niya na marahil ang pagiging arrogant nito ang dahilan kung bakit mura ang pagkakabili sa Slayer Elf, na kasalukuyang nakaupo sa kama at tanging kumot lang ang saplot sa katawan. Inis na saad pa ni Verret na gusto niyang tusukin ang walang pakundangang mga mata ng elf, katwiran naman ng elf na noon pa man ay ganoon na ang kanyang mga mata. Habang pilit na pinapakalma ng iba pang elf si Verret pasiga niyang utos sa kanyang butler na ihanap siya nito ng mas desinteng Slayer Elf gaano man ito kamahal, reklamo pa niyang saad na binili niya ang elf na iyon dahil mura lang ito kumpara sa ibang ngunit na pag-alaman ngayon na isa itong depektibong produkto. At sa pangatlong pagkakataon ibinalik sa Elvenheim na siyang Presidional Elf Slave Auction House sa Chatten Kingdom ang babaeng elf na kilala bilang number 1 for thy aid. Nang marating nila ang bayan ng Chatten Kingdom bumungad sa kanila ang magulong pamilihan na dinudumog ng napakaraming mga tao.
Inasahan na ni Lepenhart ang pagiging abala ng lahat sa lugar na itinuturing bilang pinakamagandang syudad sa buong kontinente. Ayon pa kay Lepenhart, ang lugar na ito ay pinamumugaran ng mga merchants na nakabili ng lupain mula sa Green Kingdom. Saksi rin si Lepenhart sa napakaraming pribilehiyong nakalatag para sa mga merchants at sa mga taong walang ibang hangad kundi kumita ng pera. Habang naglalakad, sigaw ni Silan mula sa likuran na bagalan ni Lepenhart ang paglalakad at wag nitong ipagmalaki ang malalaking hakbang at mahabang mga bias. Ngunit wala sa sariling, patuloy lang si Lepenhart habang naiisip na sa wakas ay narating ang lugar na kinaroroonan ni Ceres. Sa kanilang pag-iikot na dadaanan nila ang isang matandang nakaluhod at nagmamakaawa sa matabang lalaki, habang galit namang si Terek dahil sa aniyay pang-iinsulto ng matanda sa Rolofian Trade Union. Napadaing kasunod ng isinalag na lang ng matanda ang braso kasabay ng malakas na paghahampas sa kanya ng matabang si Terek, upang aniyay maturuan ng leksyon ang pulubing matanda. Matapos ito, kitang-kita ni Lepenhart at Silan kung paano inihagis ng matabang lalaki ang 30 golden coins, bilang kabayaran sa 30 beses na hampas niya sa matandang pulubi saka naglakad paalis. Agad namang nilapitan ni Silan ang matanda at tinulungang makatayo sa kapinagaling ang sugat na natamo nito. Agad namang nagpasalamat ang matanda sa kabutihan ni Silan. Mungkahi pa ni Silan na sasamahan niyang hanapin nila ang pulis, ngunit tumanggi ang matanda at anito'y sapat na ang natanggap na upang magtayo ng bagong pwesto sa kaisa-isang pinulot ang nagkalat na gold coins. Nang marinig ito, gulat na tanong ni Silan kung bakit hahayaan ng matanda na makalampas ang ganoong pangyayari dahil lang sa nabayaran siya. Sagot naman ni Lepenhart na sinabi na niya kay Silan na ang mga naruroon ay gagawin ng lahat kumita lang ng pera. Habang pinagmamasdan ng papalayong matanda, na sa isip ni Silan na ngayon lang nakapunta sa isang lugar na puno ng mga gahamang tao, kung saan palaging pera ang kabayaran ng kasalanan kaya't hindi makukulong ang mga mayayaman. Naitanong pa ni Silan kung ano ang talagang okay ni Lepenhart sa ganoong klase ng lugar. Natilan naman siya nang sabihin ng ating bida na nagpunta siya doon upang bumili. Pinagpopo isang pangsandaling huminga ng malalim si Lepenhart saka sinabing isang elf ang plano niyang bilhin. Di makapaniwalang napalingon si Silan nang marinig ito saka sinabing hindi niya inaasahan na ganoong klase ng tao ang ating bida. Saad naman ni Lepenhart na nagkakamali si Silan ng iniisip. Dahil hindi niya magawang masabi ang kanyang nakaraan, na natiling tahimik na lang si Lepenhart. Ngunit halata ang pagkainis dahil sa maling iniisip sa kanya ni Silan. Nagpatuloy na lang sa paglalakad ang dalawa habang patuloy pa din ang asaran sa pagitan nila. Sa kabilang banda, nakaupo ang leader ng Rolofian Trade Merchant habang saad nitong ang taong nagagalit sa kanila ay dapat na nagtatrabaho na lang ng mabuti, ngunit alaman niyang pukano lang ng mga ito ang pang-iinsulto sa kalsa upang mas mabilis na makapera. Agad naman itong sinang-ayunan ng mga elves na nakayakap sa kanya na animoy mga bearang babae. Habang nakaupo, napansin niya ang pagpasok ni Verret kaya't agad niya itong binati. Tanong pa niya kung kamusta ang Slayer Elf na kakabili lang nito. Napamura naman sa isip si Verret dahil sa di inaasahang makita ang matabang lalaki. Pilit pa siyang nguniti saka sinabing matigas ang ulo ng elf kaya't naisauli na niya ito 2 linggo na ang nakakaraan. Malakas na tumawa ng pang-iinsulto ang matabang si Terek, saad pa nito na hindi man lang magawa ni Verret na pasunodin ang isang elf slave. Dagdag pa niya na hindi na nakapagtatakang hindi mapasama sa top 10 trade unions ang Caron Merchant. Sarkastikong tanong naman ni Verret kung kaya ba itong gawin ng matabang si Terek. Paliwanag pa niya na ilang tao na ang nagbalik sa nasabing elf, na marahil dahilan bakit mababa ang presyo nito. Habang humihigop ng kape, nasa isip naman ni Terek ang di maitsurahang reaksyon ni Verret oras na magawa niyang mapasunod ang nasabing elf. Saad oo niya na kailangan niyang pumunta sa Elfenheim sa lalong madaling panahon. Makikita mula sa labas ng bahay pahingahan ang maglalakihang mga gusali, habang hindi naman maipaliwanag ang itsura ni Lepenhart na tak ang nakatingin kay Silan. Animoy hirap namang iyangat ni Silan ang butot balat na katawan saka sinabi pang abala siya sa pag-ayensayo. May pagtatanong naman sa isip ni Lepenhart kung bakit hindi man lang lumalaki ang katawan nito sa kabila ng kanyang pagsusumikap. Utos ni Lepenhart kay Silan na huwag nitong biglain at pilitin ang sarili upang maiwasan ang pamamaga sa kanyang mga muscle. Sagot naman ni Silan na hindi ito magiging problema at magagawang makagalaw ng maayos. Pagkasabi nito, hindi na nakaimik pa si Lepenhart matapos makitang pagalingin ni Silan ang sarili gamit ang kanyang holy spell. May pagmamalaki pa nitong saad na ganoon lang kadali niyang alisin ang sakit ng katawan.
Dito na napagtanto ni Lepenhart kung bakit ang aniyay batang si Silan ay hindi nadidagdagan ng kahit kaunting muscle, kaya't dismayado niya itong tiningnan. Ang healing magic ay maihahalin tulad sa pagbabalik ng panahon kaya't ang pag-training ng muscle upang mainat at mapagtibay ng mapagtibay ay mawawalan halaga dahil sa paggamit niya ng magic spell upang pagalingin ng sarili. Dahil dito babalik lang si Silan sa kalagayan kung saan siya nagsimula kaya't nasabi na lang ni Lepenhart na para itong tanga na nagsasayang ng oras. Nang mapansin niya ang kakaibang titig ni Lepenhart agad na itanong ni Silan kung mayroon bang problema o mali sa kanyang ginawa. Sagot naman ng ating bida na sa sunod ay tuturuan niya itong ng mas epektibong paraan ng pag-training. Tanong pa ni Lepenhart kung hindi ba naiirita si Silan sa pagtatrabaho sa gitna ng kanyang mahabang buhok. Hinuwakan naman ito ni Silan at sinabing kahit ilang beses pa niya itong putulin ay agad ding itong hahaba, kaya't muling tanong ni Lepenhart kung ano kaya ang posibleng dahilan nito. Gayunpaman iniba na niya ang usapan at sinabing dahil sapat na ang kanyang pera ay pupunta na siya sa slave auction, patakbo namang sumunod si Silan na nais ding sumama sa papaalis nating bida. Iba't ibang uri ng slave ang ibinibenta sa auction at isa sa pinakasikat sa mga ito ay ang elves. Mas mataas ang kanilang halaga kumpara sa mga orcs at dwarfs kaya't mas mahal sila kesa sa mga ito. Ang Slayer Elf AJ nagkakahalaga ng 800 gold coin, 300 at siyam na gold coins naman ang female elf, 100 gold coins ang young female elf na mas mataas kesa batang lalaking elf na nagkakahalaga ng 30 gold coins. Sa kabilang banda mabibili naman sa halagang 10 gold coins ang orc swordman, 5 gold coins ang orc slave, 4 hanggang 5 gold coins ang baby orc at ang lalaking elf naman ay hindi binibili dahil sa mataas na tayensa ng pagpapakamatay nito. Isang pangdahilan ng pagiging sikat ng elf ay ang mahala nitong buhay kaya't matagal din ang kanilang paglaki, at habang nakaupong nagiintay ang dalawa pahayag ni Silan na narinig niyang ang Elfenheim ay kilala dahil sa 300 years nitong tradisyon na paraan ng pag-aalaga sa mga elf slave. Nasa isip naman ni Lepenhart ang ibig sabihin ng pangalang Elfenheim na paraiso para sa mga elf ay nakakakasukang pakinggan, habang walang imik na nagmamasid ang ating bida patuloy namang daldal ni Silan na hindi pa siya nakarating noon sa isang elf auction. Saad pa ni Silan na marahil tinatrato ng mas maganda ang mga elf kesa sa mga orc. Nang marinig ito sagot ni Lepenhart na pareho lang ang mga itong tinatrato bilang mga alipin, saka itinanong kay Silan kung mukha ba itong masaya para sa kanya. Napalingon naman si Silan sa kasinabing nakatira ang mga ito noon sa kawalan kaya't nasisigurado niyang masaya ang mga ito sa pangangalaga ng mga tao, lalo na't hindi na muling mamamatay sa gutom o ano paman. Ayon kay Lepenhart ito ang kaisipan ng average na tao at ang isipang ito ay hindi mababago sa pamamagitan ng dahas, dahil kung ganoon ang kanyang gagawin maghahatid lamang ito ng takot. Dahil doon pumasok sa isip ng ating bida na kailangan niyang magtayo ng bagong empire na naiiba kumpara sa itinayo niya noon sa nakaraan, isang lugar na hindi kikilalaning Dark Empire ng Demon King, kundi isang maayos na lugar para sa ibang species na naninirahan sa mundo. Matapos ang ilang minutong pag-iintay lumabas mula sa pinto ang tagapamahala, na humingi ng tawad dahil sa natagalan siya sa pagdating, kasunod nito nagsilabasan ang naggagandahan at pinagmamalaking Slayer Elves ng Elfenheim. Natawa naman ang tagapamahala sa nakitang reaksyon ni Silan na inakala pa niyang munting dalaga, habang nakatikip naman ang mga mata, di matingnan ni Silan ang mga nasa harap na aniyay mga batang babae. Iritang napatikip na lang ng mata si Lepenhart nang makita ang ganoong kalagayan ng forest fairies na descendants ng Great Spirit, kaya't agad itinanong kung meron bang slayer doon na may maitim na balat. Tumatawang saad ng tagapamahala na naiiba ang taste ni Lepenhart, kaya't nang asar na tanong ni Silan kung bakit nagawa pa nitong pagsabihan siya tungkol sa pang-aalipin. Sinabi naman ng lalaki na merong isang dark-skin slayer siyang maaaring ipakita sa ating bida, kaya't nag-umpisa silang maglakad pasunod upang puntahan ito. Habang naglalakad nadadaanan nila ang mga elves na ayon sa lalaki, ay sinisigurado nilang nakakapag-exercise na isa sa kanilang paraan upang mapanatili ang iba't ibang mamimili sa kanilang auction. Bukod dito palagi din nilang pinapakain ng mga gulay, prutas at nuts upang mapanatili ang nutrisyon ng mga ito. Patuloy pa sa pagsasalita ang lalaki ngunit matalim siyang tiningnan ni Lepenhart, at sinabing hindi niya kailangan ang mga paliwanag nito, dahil ang tanging nais ay dalhin siya sa sinasabi nitong elf. Napaubo na lang ang lalaki at napaiwas ng tingin dahil sa kabang naramdaman matapos makita ang animoy pagbabanta ni Lepenhart.
Nang marating nila ang isang gwardyadong pintuan agad na sinabi ng lalaki na naroon sila upang makita si number 148, at nang bumukas ang pinto bumungad sa kanila ang nag-ayensayong mga elves na ayon sa lalaki ay mga kandidatang slayer na hindi pa lubusang lumalaki. Itinuro naman ng lalaki ang isa sa mga naruroon sa kasinabing ito ang produktong hinahanap ng ating bida. Napaluhan na lang si Lepenhart ng matano ang matagal niyang pinangarap na muling makita, ang pakay ng pagpunta niya sa lugar na yun, ang kanyang minamahal na si Ceres.